Of God's Glory Global Harvest Church. And kung ito yung first time nyo, meron tayong bagong series for this month of March. So, kung kayo po ay wala nung nakaraang mga 2 linggo, we believe na makakasunod din po kayo dito sa series na ito because it's all about just Jesus. Sabihin mo nga, si Jesus lang! Come on, so isigaw mo ng buong meron kang boses with all passion. Come on, sabihin mo, si Jesus lang. Si Jesus lang. Ayan. And alam niyo po, alam ko ang bawat isa sa atin dumadaan sa iba't ibang mga insecurities, dumadaan sa iba't ibang mga trauma ng ating buhay, and probably sa mga 2 linggo na kakaraan, pwedeng dumaan po ang bawat isa sa atin sa merong nag-click sa ating mga isipan, sa ating mga puso. Nakita ko nung nag-group sharing last Sunday yung ating mga kapatid, yung iba sa kanila tahimik lang, and sometimes parang merong na-click dun sa ating isipan when we talk about insecurities, when we talk about trauma, and hindi po iba ang bawat isa sa atin because we all have gone through difficult times. Pero alam niyo po, si Jesus ang ating healer. Amen? Si Jesus ang magpapagaling sa ating mga sugat na nasa ating mga buhay. Let us pray this afternoon. Lord, we continue to invite you in our midst. Holy Spirit, kumilos ka sa puso ng bawat isa. And Lord, ang dalangin namin, talagang mangusap ang iyong salita sa puso at isip ng bawat isa, and may we be transformed, Lord, by your word. And ito po ay ma-apply din namin sa aming mga buhay. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa, hindi sila umalis ng lugar na ito, na hindi sila ma-bless, hindi sila ma-revive, but Lord, magkaroon sila ng renewed relationship with you. And makita namin kung gaano mo kami lahat kamahal. In Jesus' name, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Alam niyo po, nung nag-preach ako tungkol sa trauma, tungkol sa mga insecurities, kung inyo po lang iisipin, sila pastor kaya, dumadaan din kaya sila sa maraming mga insecurities and trauma. Alam niyo po, kami ay hindi po iba sa inyo. Kung kayo ay dumadaan sa mga bagay na yan, kami rin po And I never thought na sometimes matitrigger yon sa aking buhay. And kaya rin pala tayo merong mga actions, merong mga hurts, or sometimes sensitive tayo sa mga ginagawa ng mga tao sa ating buhay is probably because we are hurt by a lot of things. And sometimes, dahil hurt tayo sa maraming mga bagay, we forget about Jesus. Sometimes, merong mga tao na kung saan nandiyan dyan para sa atin. Pwedeng merong kang tao mismo na kung saan nagka-counsel sa'yo, medical professional na tinuturuan ka sa mga bagay-bagay. But sometimes, mahalaga yung mga bagay na yon, pero we forget the other side of things na kung saan si Jesus din naman pwedeng kumilos not only in the physical, pero sa buong area ng buhay ng bawat isa sa atin. And we will talk about the Jesus we forgot. Sino sa inyo nakakalimot kay Jesus? Pwede mong sabihin, Pastor, parang ang hirap ata kalimutan ni Jesus. Dahil sa Kanya ako lagi umaasa, nagpe-pray. Yes. Pwede yan yung masasabi natin that si Jesus, siya yung lagi nating maaasahan sa ating buhay. Pero, unfortunately, dahil sa maraming mga experiences natin that wounded us or that hurt our feelings, sometimes nineneglect na natin si Jesus sa ating mga buhay. Or probably because of the success na natanggap natin, nakakalimutan na natin si Jesus sa ating mga buhay. Bakit nga ba nakakalimutan ng maraming tao si Jesus sa kanilang buhay? Tignan nyo na lang po sa ating church,
I don't know kung marami ba talagang tao outside are making time for Jesus. Di ko alam bakit maraming bakanting upuan sa ating church, lalo na sa afternoon service. Marami kayong mga tao, tingin niyo po, nakakalimutan si Jesus. Do you agree? No? Sino mga pagsabing yes? Come on. Marami. It can be our loved one, it can be someone na close sa atin, hindi natin din kilala. But sometimes people are hurt. People forget about Jesus dahil na-hurt sila ng religion. Ano? And probably kapag narinig natin, yung point number 1 natin na ito, na word na religion, parang merong trigger sa ating mga mind na mga judgmental sila, no? O kaya kapag halimbawa sa mga issue ngayon, meron ka nakita na kung saan Christian siya pero napaka-judgmental niya sa mga tao. Ikaw rin, nakiki-like ka na rin, nakiki-comment, nakikisama na, ano ba yan, ba't Christian siya? Ba't ganyan siya magsalita? Ba't ganyan yung response niya? Alam niyo po, hindi iba yan sa kapanahunan din ni Jesus. Dahil sa kapanahunan ni Jesus, sa Luke chapter 15, verses 1 to 2, makikita po natin na isang araw, lumapit kay Jesus yung mga tax collectors, yung mga makasalanan para makinig. And alam naman natin na si Jesus ay dumating para ang mga makasalanan ay talagang kumilala, magkaroon ng pag-asa at mabago ang kanilang mga buhay. And at that time, ang mga tax collectors, ang mga sinners na mga label na ito, sila po yung mga taong madalas sinasamahan ni Jesus. Alam niyo po, hindi madalas si Jesus na kasama niya mga relihiyosong mga tao. Actually, in the Bible, pag tinignan niyo po maigi, mas madalas kasama ni Jesus yung mga makasalanan kaysa sa mga relihiyosong mga tao. Pero tingnan niyo po, pagdating ng verse 2, sabi, nagbulong-bulungan yung mga Pharisees and teachers of the law. Yung mga religious leaders. Yung mga merong verses na suot sa kanilang mga kasuotan. Yung mga nagpe-pray sa gitna ng daanan. Yung mga talagang grabe, alam yung Bible, nababasa nila, nakakabisado nila. And tingnan niyo po, ang remarks ng mga religious leaders na ito toward Jesus and the sinners. Ang sabi nila, tingnan niyo po, wini-welcome ng taong ito ang mga makasalanan at nakikikain pa sa kanila. Sino sa inyo nakapag-lunch na? No? Sinong hindi pa? So, at that time, pag mga kainan, kasama ni Jesus, hindi mga religious leaders, hindi yung parang meron kaming grupo dito, hindi kayo kasama dyan. Ang kasama ni Jesus ay mga makasalanan. Sabihin mo nga yun, makasalanan. Come on, say it with me, 1, 2, 3, go, makasalanan. Bakit? Ba't pinapaulit ni Pastor yan? Because ganyan tayong lahat. Tayong lahat ay mga makasalanan. But the religious people had a problem with Jesus. Alam niyo po, offended yung mga religious people na ito, next slide please, kay Jesus. Bakit kaya? Not because mali si Jesus na kasama niya yung mga makasalanan, pero dahil sa wini-welcome ni Jesus yung mga sinners. Bakit? Sa panahon kasi natin na ito, kung mapapansin natin, nilalabelan natin ang mga tao by what they have done, by what they have accomplished, at lalo na rin madalas sa mga failures na kinomit ng bawat isa sa atin. Kaya nga tignan nyo, sino yung tao na yon madalas ang babanggitin natin sa kanila is yung negative traits nila. No? So halimbawa na lang, kahit sa itsura, di ba? Sino nga yung tao na yon?
Yung pango, gano'n, di ba? Madalas. O kaya, sino nga yun? Yung magnanakaw, yung noon, nakaraan, sumigaw. Sometimes may mga negative traits tayo nakikita because we see the negative always. But si Jesus offended yung mga religious leaders because he was too close to the sinners. And alam niyo po, ang nangyayari ngayon, ang religion po, nagke-create siya ng distance sa mga tao, kaya ang mga tao ayaw ngayon makinig ng salita ng Diyos. Because people feel na nadja-judge sila. Kaya ayaw ko kay Jesus, ayaw ko sa Christian, kasi mga Kristiyanong kilala ko, most of them, ang impossible to please. O kaya, napaka too good to be true. Mga kapatid, that is the truth in our current time. Because of religion, mga kapatid, next slide please, many people have been hurt. Mga nasaktan. Kasi nakikita nila yung mga relihiyoso ng mga tao na self-righteous, nag-a-act sila na parang napaka-perpekto nila at wala silang nagagawang kasalanan. And marami rin pong mga tao umaalis sa church today because they are hurt by the very people na dapat magpapakita ng love sa mga taong makasalanan, sa mga taong hurt, sa mga taong may insecurity, sa mga taong merong traumang nararanasan. And ito yung katotohanan sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Si Jesus, hindi siya malayo sa mga makasalanang tulad natin. In fact, yung biggest criticism pa nga sa kanya is sobrang malapit niya sa mga makasalanan. And after Luke chapter 15 verses 1 to 2, pagdating ng verse 3, ang sabi, he told a parable. And yung unang parable na kanya pong naituro is about the parable of the lost sheep. Sabihin nga natin yon, lost sheep. So, kung meron kayo na kung saan isang alagang hayop, kung napakarami nila, tapos yung isang alagang hayop na yon nawawala. Hindi mo ba iiwan yung 99 na maraming mga hayop mo para hanapin yung nag-iisa na yon? Alam niyo po, yan yung parable na yon, na kung saan yung shepherd, he will leave the 99 and hahabulin niya yung isang nawawala. Kung sino yung mahina, yun yung tutulungan niya. Kung sino yung sugatan, kung sino yung hurting, yun yung mga talagang pupuntahan niya. Sasadyain niya. And ang bawat isa sa atin, pwedeng mailan tulad po dito sa nawawalang tupa na ito. Probably, nawala ka sa paglilingkod sa Panginoon because of maraming hurts sa iyong buhay. Pero si God, si Jesus, siya yung nagbabalik sa iyo. Siya yung nag-heal sa sugatan mong puso. And alam niyo po, he also told about the parable of the lost coin. Sino sa inyo nawawalan na ng pera? O nawalan na ng pera, anong feeling? No? Ako rin, maraming times na nawalan ako ng pera. Pero alam niyo po, itong parable of the lost coin na ito, pinakita ni Jesus na grabe yung halaga, yung importante ng coin na ito, na gagawin niya talaga lahat, hahalugugin niya lahat ng lugar. Makita lang itong coin na ito. And yung next po na sinabi ni Jesus is actually the parable of the lost son. Well, pag tinignan natin itong tatlong parable na ito, mga kapatid, may isang mensahe na ibinibigay ito sa atin. It is that message na si Jesus po, next slide please, ay dumating hindi para sa mga perpektong mga tao, but He came for the broken. He came for the lost. He came for the people na naghahanap sa Kanya. Na probably marami ka ng mga bagay na
na itry sa iyong buhay that would satisfy, na feeling mo ito na yung makakapag-fulfill ng mga desires mo in your life, pero magugulat ka na hindi pala ito yung makakapag-satisfy na yon. And alam niyo po, si Jesus yung hinahanap natin na yon. Kaya nga, ang ating series is all about just Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, si Jesus lang. And itong Jesus na ito, alam niyo po, maganda yung mensahe niya, lalo na para sa mga taong maraming mga issues sa kanilang buhay. Probably, yun yung feeling natin, we are lost. Parang yun yung feeling natin, hindi natin alam ano ba yung direksyon ng buhay natin. Pero si Jesus, sabi sa Luke chapter 19 verse 10 mga kapatid, dumating ang Son of Man, si Jesus po yan, para hanapin at iligtas ang mga nawawala. Why? Dahil ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Kapatid, ganyan ka kamahal ng Diyos. He will chase after you. Hahabulin ka niya, hahanapin ka niya. Lagi siya naghihintay na bumalik ka. Sa totoo lang, kung feeling natin minsan, parang ang layo ng Panginoon sa atin, hindi naman siya yung umalis. Madalas tayo talaga yun. Pero, He is always waiting for you and for me. And marami pong mga tao yung hurting, and alam ko po, probably kaya marami sa inyo seryoso rin hanggang ngayon. Dahil sa marami tayong mga issues na daladala, marami tayong burdens na daladala, and sometimes dahil sa daladala na yon, ang hirap na sa atin mag-respond, mag-smile, ang hirap na sa atin minsan mag-worship talaga kay God. How many of you na kapag halimbawa, sabi kanina, how great is our God, ang hirap sa iyo magtaas ng kamay kasi parang ang mas greater para sa iyo is your problem. 'Di ba? Parang great ka ba talaga, God? Parang ang laki-laki rin ng problema ko. But si Jesus, dito niyo po makikita, He knows everything na pinagdadaanan natin. Kaya ang church po, next slide please, it is not a museum for perfect people. Amen? It's what? A hospital for broken people. Amen? May nakikinig ba sa akin ngayong hapon na to? Alam niyo po, hindi lang sa kapanahunan ngayon, yung maraming mga tao na merong sugatan sa kanilang experiences. Probably, na-hurt sila ng mga pananalita, na-hurt sila ng mga actions. But, the church is actually pinapakita ni Jesus na lugar na kung saan pwede silang gumaling. Not because mabubuti lahat ng taong umaattend sa church, but because mabuti si Jesus. Siya yung dakila nating manggagamot. Now, of course, maraming na-hurt sa religion, kaya nakakalimutan nila si Jesus. Ang nakikita nila madalas, kapag halimbawa na-hurt sila, let's say, may mga ibang tao na nakakaranas ng iba't ibang klase ng abuse, hindi si Jesus yon. Kasi pag tinignan nyo talaga yung Bible, hindi ganun yung turo ni Jesus na mag-abuse ng kapwa. Yun yung tao na yun mismo. But kay Jesus, makikita nyo po, He really wants people to heal. Pangalawa, bukod sa religion, kaya nakakalimutan daw ng maraming mga tao si Jesus, ay dahil sa tinatawag na pleasure. Sabihin nyo nga yan, pleasure. Now, of course, hindi masama ang pleasure. Dahil may iba't ibang klase ng pleasure.
Sino ba naman ditong hindi sasaya kapag binigyan ka ng pera? Tama? Tama. Sinong gusto ng pera dito? Ay, konti lang. Ayaw nyo? Malay mo, magbigay ako, di ba? O mamaya may bumagsak dyan sa langit. No? Yun pala, mabukulan ka. Gold bar pala. Yun lang, may bukol lang, no? But, alam niyo po, ang pleasure ay hindi masama. Ulit ko po, pleasure is not bad. But, the one I'm talking about na pleasure dito is yung tinatawag na worldly living. Sabihin nyo nga yun, worldly living. Now, alam niyo po, dito sa parable of the lost son, si Jesus, nagbigay ng story na kung saan meron pong isang tatay at meron siyang 2 anak. Tapos yung bunsong anak niya, hiningi yung mana doon sa tatay. At nung hiningi yung mana sa tatay, alam niyo po, sabi ng verse 13 sa Luke chapter 15, after daw ng ilang araw, binenta ng bunso ang share niya sa property, tapos pumunta siya sa malayong lugar. Winaldas niya talaga doon yung pera niya sa bisyo. Lahat ng mga gusto niya, ginawa niya. Yung anak na ito, na bunso, meron siyang pera, meron siyang kalayaan, meron siyang opportunities, mga kapatid. He thought, actually, next slide, na ang buhay niya, kapag wala sa tatay, mas magiging okay. He believed na yung happiness ay nasa pleasure, nasa enjoyment, nasa independence. Madalas, hindi lang natin napapansin yon, pero in our culture na medyo strict parents or ayaw nila na umuwi ka ng late na, kaya naglalagay sila ng mga curfew sa'yo. O kaya sinasabihan ka nila kapag may di ka dapat gawin. Sometimes naiirita tayo sa kanila. Sometimes nga nasasagot-sagot natin sila. Pero katulad ng tatay na ito, he just want the best para sa kanyang anak. Hindi dahil nire-restrict, hindi mahal. Kung hindi, iniingatan lang din yung buhay ng kanyang anak. Now, yung anak naman, ang feeling niya, kapag wala na siya sa tatay niya, pwede ko nang ma-enjoy lahat. And actually, this is still happening today. Marami pong mga tao, actually, pwedeng hindi naman sila galit kay Jesus. Dahil kilala nila si Jesus na mapagmahal. Kilala nila si Jesus, mapagpatawad. Kilala nila si Jesus, talagang best friend mo, makakatulong mo in your life. Pwedeng maging all in all mo. Pero sometimes, mga kapatid, makinig tayong lahat, maraming mga tao, hindi nga ganun yung tingin nila kay Jesus na di maganda, maayos naman, pero distracted sila na isipin ang mga bagay na tungkol sa Kanya. Maraming mga tao kaya ayaw nilang pumunta sa church, hindi dahil sa na-hurt sila ng mga nasa church, kung hindi distracted sila ng mga worldly pleasures. Mga kapatid, walang masama sa success. Next slide. Kung ikaw ay may career, syempre, maganda rin yung meron kang achievements. Walang masama sa achievements. Amen? Wala ring masama kung ikaw ay magkakaroon or papasok sa relationship. Of course, may mga needs ang bawat isa sa atin, lalo na kung bored ka, gusto mo ng entertainment. Di ba? Gusto mong panoorin yung latest na palabas ngayon. O kaya naman, comfort. Gusto mo yung hayahay na lang yung buhay. O kaya masarap yung pakiramdam, yung feeling mo.
Pero take note mga kapatid, sa lahat ng yan, kung yan yung goal or end goal ng buhay mo, tandaan niyo po na hindi yan magiging panghabang buhay. Kung ikaw ay CEO, ikaw ay nangangarap na maging business owner, tandaan niyo po, hindi habang buhay yung position mo. Kung nangangarap ka na magkaroon ng relationship, hindi sobrang tagal ng buhay mo, pwedeng may mauna sa inyo. At hindi rin po, sa totoo lang, nakakapagbigay ng entertainment na makakapag-satisfy ng ating buong katawan at pag-iisip na makita natin sa social media yung mga successes ng iba at makompare din naman natin ang ating sarili. Ang comfort, hindi rin yan panghabang buhay. And that is the reality ng mga bagay na chini-chase, hinahabol nitong bunso na anak ng tatay. Pagdating po ng Luke chapter 15 verse 14, tinan niyo yung sabi, nang maubos na ang lahat ng pera niya. Aba, sa panahon pa naman na to, ang mahal ng mga bilihin. Di ba? Ang mahal ng gas ngayon, 81 point something kahapon, 0.6. Ang mahal ng lahat ng mga bilihin ngayon. Sabi ko nga nung Tuesday, naabutan ko yung Yum Burger ng Jollibee, hindi pa yan 35 pesos noon. 7 pesos lang yan. Yung tricycle na bayad, aba kung ikaw lang mag-isa, 4 pesos lang noon. Ano pang mga nagmahal ngayon? Di ba yung fishball na nga lang din? Dati piso yun, 4 na piraso na, di ba? Ngayon nagmamahal. Siyempre, yung kita mo, hindi naman yan panghabang buhay. Magkasakit ka lang din, o kaya mag-absent sa work, wala ka ng leave, hindi bayad yung araw mo. Lahat ng bagay na meron tayo, kung ito yung magiging satisfaction at end goal lang sa buhay natin, no? Katulad, balikan lang natin kanina, yung achievements, yung success, yung mga awards, maganda nga yun. Pero wag yun yung maging parang end goal na ng buhay mo. Na doon na lang iikot lagi, doon ka na lang lagi nakafocus. Dahil bakit? Hindi every year, ikaw yung employee of the year. Hindi every year, ikaw yung top 1 sa klase. Hindi every year, ikaw yung nangingibabaw. Ulitin natin, tinan niyo sabi ng verse 14, nang maubos na ang lahat ng pera niya. This reminds us that everything na meron dito sa mundo is nauubos. Kahit yung bahay na pinundar mo, magkaroon lang ng giyera sa China or sa ibang bansa, sa panahon natin ngayon, di ba? Napakalakas yung tension ng war. It can disappear anytime. Lalo na kapag yung giyera dinala sa bansa mo, nagsisiro yung halaga ng pera. So, sa time nitong bunso na anak na ito, ang sabi nagkaroon daw ng matinding taggutom sa lugar na yon. Imagine ninyo, dami pera nung anak na yon, tapos nagkaroon ng taggutom sa lugar na yon. Pero walang magiging exempted. In times of crisis, even yung ultra-rich, pwede talaga silang maghirap. Now, ito yung nangyari sa kanya. Naghirap yung bunsong anak ng tatay na ito. Pero may hindi nawawala na bagay sa puso ng lalaking ito. We can see that the pleasures of the world pala, next slide please, can run out. Pwedeng maubos. Yung money, nauubos. Yung fame, nauubos. Aba, sino ba sa inyo dito yung
kilala yung mga 1980s na mga artista. Hindi na, di ba? Yung mga dating sikat, pwedeng hindi na ngayon sikat. Ang mga party, nag-e-end din. And ito yung meron dun sa puso nung lalaki sa story, emptiness. Kakulangan. Parang hindi sapat lahat. And you begin to compare, what if kaya ganito na lang yung ginawa ko? What if nandoon ako ulit sa tatay ko? Yan yung mga naiisip natin, lalo na if our life is in crisis. We forget about God kapag masaya tayo, fulfilled ang buhay natin, but in times of crisis, bumabalik tayo doon sa tanging makakapagpuno ng emptiness ng ating buhay. Sabi nga ni Blaise Pascal, there is an empty void in our heart that only God can fill. Para daw yung tubig. Kung tubig talaga yung kailangan ng katawan natin, kahit anong soft drinks, Cobra, Sting, yung inumin mo, alak man yan, iinom at iinom ka ng tubig. Because that is the only thing that can really satisfy us. That can fill us. And that is, ganun din si God. Siya lang yung makakapuno sa iyong buhay. Ano yung number 1 natin? Kaya daw nakakalimutan ng maraming tao si God. Number 1 is? Dahil sa religion. Pangalawa, dahil sa pleasure. And pangatlo, dahil sa shame. O sa Tagalog, kahihiyan. Marahil, marami po tayong ginawa ng mga hindi magagandang bagay. O kaya, sometimes, nakilala mo na naman si God, but eventually, nagkamali ka, nakapag-commit ka ng sin, tapos feeling mo ngayon, ay, mag-iiba tingin sa akin ng mga kapatiran, o kaya, ang feeling mo ngayon ang hirap nang makabalik kasi ang tagal ko nawala, no? Yun yung feeling ng marami sa atin. And we're afraid to step back sa church dahil sa shame na nararanasan natin. O kaya iniisip natin anong sasabihin ni na pastor, ano kaya yung gagawin niyan kapag nakita ko ni na Jeff dyan sa may entrance, ano kaya sasabihin nila sa akin. Nauuna kagad yung mga mindset natin na gano'n, and sometimes yun yung naiisip natin, parang hindi na ako karapat-dapat. Ito yung mindset actually nitong anak ng tatay na ito. Sa Luke chapter 15, verse 17 to 19, ang sabi, when he came to his senses, ulit ko, sabi, when he came to his senses. Ibig sabihin, talagang inisip niya maigi yung nangyayari sa kanyang buhay. At nag-decide siya, sabi niya, I will set out and go back to my father. Babalik ako sa tatay ko, sasabihin ko, Father, I have sinned. Hindi na ako karapat-dapat na maging anak mo. Tingnan niyo po dahil sa kahihiyan, nagdidictate na ang sarili mo ng ibang identity kung sino ka. Shame actually rewrites our identity. Para ang feeling mo, ang dumi-dumi mo na. Hindi ka karapat-dapat na lumapit kay God. Hindi ka karapat-dapat na mag-apply ulit sa ministry. Hindi ka karapat-dapat na umattend ulit ng church. Kasi ang feeling mo, ang dungis-dungis mo. Ang sama-sama mo. Well, in reality, yung lalaki po na ito, totoo,
na madungis talaga siya. Bakit? Ang sabi nga dyan sa Luke chapter 15, kung ano yung kinakain daw ng baboy, kinakain niya na rin. Sino sa inyo nakaamoy na po ng kaning baboy? No? Wala pa pong feeds noon na pig grolak, ganyan. Walang ganon. Imagine niyo po, kung ano kinakain daw ng baboy, kinakain niya na rin noong time na yon. Ganon naging kahirap yung buhay niya. Oo, yung amoy niya, hindi talaga mabango. Pero yan yung nagagawa ng shame. Dahil sa shame, next slide, hindi lang basta nakaka-feel tayo na sama ka ng nararamdaman ko, hindi maganda yung buhay ko, pero nag-hesitate ka na lumapit kay God. Nag-hesitate ka na lumapit sa Diyos. Kaya meron ako nakikita sometimes sa Facebook natin, mga nagtatanong ano pong address ng church nyo, ano pong ano. Natutuwa ako kasi bakit? Pwedeng matagal na silang mga hindi nakakadalo ng church. Pero they decided to go back. O kaya probably matagal na silang hindi nakakapag-church. Gusto nila talaga ulit maranasan na merong mag-accept sa kanila. Lalo na sa kapanahunan natin na ito, di ba? Usong-usong alin? Social media, ano nga po yon? Perfectionism. Di ba? Pag meron ka hindi magandang na-post, ano sasabihin ng friends mo? Ba't nag-post ka ng ganyan? Delete mo. Tama? O kaya, sa dinami-dami ng mga pictures mo, talagang papakita mo pa, ano ba dito yung dapat? Kailangan mas maganda yung post ko dun sa kaibigan ko. Mas maganda yung ganito ko, ilalagay ko. Sometimes, tuloy, nangyayari, next slide please, behind every screen, sa likod ng mga nakikita niyong pictures na yan, nakangiti yung mga tao, sa picture nila, ang ganda-ganda nung place, nung picture nila, pero marami mga tao ay anxious. Anxious sila sa sasabihin ng mga ibang tao sa kanila. Malungkot and ashamed, nahihiya. Kaya katulad nung nakaraang linggo, 'di ba? Sabi nga natin, merong filters tayo sa ating mga buhay. Lalagay tayo ng filter para sa ganon, hindi nila makita kung sino ba talaga tayo. Pero, ito yung nangyari, mga kapatid, sa story. Pagdating ng verse 20, ang sabi, malayo pa lang, yung anak na ito ng tatay, nakita na siya ng tatay. Malayo pa lang. Ano ba ibig sabihin nito? Matagal na pong naghihintay yung tatay sa kanya. Hinihintay lang na makabalik yung anak niya. Sobrang naawa yung tatay. Tumatakbo siya na sinalubong yung anak niya. Imagine niyo, niyakap, hinalikan, tapos amoy baboy. Amoy kaning baboy, hindi po litsyong baboy Alam naman natin, marumi po ang baboy kasi dahil sa kung saan din po siya dumumi, doon din siya magtatampisaw. Pero tingnan niyo po sinalubong siya ng tatay niya. Niyakap at hinalikan. Alam niyo po, nung kinakausap ni Jesus yung mga Pharisees, teachers, tsaka yung mga makasalanang kasama niya, mapapansin niyo po itong bagay na ito, na ang mga tatay pala, sa Jewish culture, next slide, hindi po sila tumatakbo. Halimbawa, may kasalanan yung anak nila, ikaw yung lumapit. Kasi ikaw may kasalanan
And lalo na rin, dahil sa undignified daw yon para sa isang respected elder pag tumatakbo ka. No? Ganun sa kanila. Yun yung culture nila. So, ano ibig sabihin nito, next slide, na ang sabi, tumatakbo itong sinalubong yung anak niya. Wala nang pakialam yung tatay sa anong sasabihin ng mga kapitbahay. Wala nang pakialam yung tatay, basta mayakap niya lang at mahalikan yung anak niya na matagal nang nawala. Mga kapatid, pwedeng sasabihin natin, Lord, hindi na po ako worthy. Dahil yun yung nagagawa ng shame sa buhay natin. O kaya, I failed too many times. Pwedeng feeling mo rin, disappointed na siguro si God sa akin. O kaya hindi ko deserve na makabalik. Pero alam niyo po, dito natin sa story na to makikita yung biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung tatay, meron talaga siyang care, meron siyang puso para sa anak niya. Pumunta siya, hinabol niya yung anak niya, sinalubong niya yung anak niya dahil sa mahal niya talaga siya. Nagpapakita lang, sinasabi po sa Psalm chapter 103 verse 8, na totoo, na maawain si Lord. Sobrang bait, hindi madaling magalit, at ano yung, tinan niyo yung last line, come on, sabay-sabay natin basahin, umaapaw sa pagmamahal. Mga kapatid, ganyan ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Umaapaw siya sa pag-ibig. Umaapaw siya sa pagmamahal. Sabi nga po ni Dr. Timothy Keller, the gospel is this: we are more sinful and flawed than we ever dared believe. Alam niyo po, nung nabasa ko to, tas nilagay ko sa slide ko kagabi, talagang naiiyak talaga ako. Kasi nakita ko yung kasalanan ko, sobrang dumi ko sa harapan ng Panginoon. Pero tingnan nyo, no? Yet we are more loved and accepted than we ever dared hope. Pero sobrang mahal ka ng Panginoon. Talagang willing si God tanggapin ka open arms kung ikaw ay lalapit o babalik sa Kanya. Kaya dito ko po nakita that the good news, next slide, is really good because the bad news is really bad. Naulit ko po, the good news is really good because the bad news is really bad. Bakit? Imagine niyo po, if God is love, if God gives peace, if God gives hope, if si God yung may hold ng lahat ng bagay, tapos nawala si God sa buhay mo. Imagine a world na walang pag-ibig, walang kapayapaan. Imagine a world na sobrang gulo. Paano sobrang gulo? Because God, He is the creator of the universe, amen? Pero bukod sa creating the world, inayos niya rin, inarrange niya lahat ng bagay. Kaya nga tinan nyo, no? pag tinignan nyo yung mundong ginagalawan natin, imposibleng wala nag-create dahil napaka-perfect para mag-exist ang buhay. We believe sa ganito, na ano yun? Rational thinking. Na ano? Ang buhay ay pwede lang magbigay ng buhay. Ang non-life hindi pwedeng magbigay ng buhay. Amen? Amen? Kaya kahit tignan natin, sabihin natin na mag-observe tayo ng isang bato, kung magiging kalapati ba yung bato, kahit for thousands of years, hindi nangyayari yun. Kahit sa theory pa ng evolution or what,
it remains a theory. Kaya imagine na mawala yung good things of this world. Nawala yung kalayaan na binibigay ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos, ang kapatawaran ng Diyos. Mga kapatid, sobrang sama ng mararanasan natin. Tandaan nyo to, wala pong nasa langit na magsasabi na, kaya ako nasa langit kasi perfect ako. Ang mga pupunta sa langit is actually those people na magsasabi na, hindi naman ako dapat dito eh. Pero, dahil mahal ako ng Diyos, amen? Dahil mahal ka ng Panginoon, kaya ka nasa langit. It's because of His love and mercy. Kung gusto natin na maging just talaga si God na, alam mo yon, yung patas talaga siya. Of course, kung patas siya, paparusahan niya ang kasalanan. Diba? Kung gusto mong maging patas si God sa'yo, Lord, patas lang, dapat fair ka sa amin. Kung gusto mong fairness, paparusahan ka ni God dahil sa nagawa mong kasalanan. Pero kung gusto mo ng awa at habag niya, hindi mo na kailangan maranasan yun. And that is why, sabi sa Romans chapter 5 verse 8 ang ganito. Pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Ano daw yun sabi? Tingnan niyo. Mga makasalanan pa tayo. Tingnan niya. Hindi kayong matuwid nang namatay si Christ para sa iyo. Ano daw tayo? Makasalanan pa. Hindi mo sasabihin na, bago ako sumunod kay God, bago ako lumapit sa Kanya, kailangan maayos mo na yung buhay ko. Hindi. Kasi bakit? Tandaan mo si Jesus namatay nung time na hindi ka pa okay. Amen? Nung time na makasalanan ka pa. Kaya si God, Jesus, tandaan niyo po, ito yung figure na pinapakita niya sa mga taong nakikinig sa Kanya at that time. Next slide. Jesus is not waiting to punish you. Na parang hinihintay ka lang niya. Tapos, yes, sa wakas nagkasala rin, paparusahan ko na siya. Hindi. Hindi ganun si Jesus. He is waiting to welcome you home. Katulad ng tatay sa story. Amen? He is chasing after you katulad ng lost sheep. And He is finding you sa lahat ng sulok ng mundo. Katulad ng lost coin. Isa lang, yung mensahe dito na pinapakita sa atin. God is saying, mga kapatid, come home. Halika sa tahanan ng Panginoon. If you have friends na feeling nila rin, condemned sila ng church, mga kapatid, you cannot really find yung perfect love sa tao. Kasi mga tao rin na pumapasok sa church are imperfect people. You can only found that perfect love in God's love. Amen? Amen ba? And I encourage you lahat, mga kapatid. Probably you are that person na parang feeling mo, ang hirap nang mabago yung sitwasyon mo. But remember your Savior. May nagligtas sa iyo at sa akin. Siya yung kaya makapagpagalaw ng bundok, makapagpabago ng sitwasyon ng buhay mo. Siya yung kayang magligtas sa iyo at sa akin. Dahil mahal ka niya. Tayo lahat ay tumayo. And I encourage you, mga kapatid, to approach God this afternoon. Can we just all close our eyes and pray?
Damin mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid. In that story, probably meron sa inyo na hurt ng religion, religious people. Some of us, pwedeng nakalimutan na natin si God because of the successes na meron tayo. Because of the pleasures na meron tayo. Some of us, pwedeng na-hurt dahil sa mga shame din natin. Nakalimutan na natin si God sa mga maraming mga nangyari sa ating buhay. But let me remind you na ang pag-ibig ng Diyos ay mas malaki pa sa lahat ng mga bagay na yan. Kaya niyang pagalingin yung sugat mo. Kaya niyang pagalingin ang buhay mo. Can we sing that song? Savior, He can move the mountains. Savior, He can move the mountains. He, God, is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Come on. Savior, Kantahin mo yan. He can move the mountains. Ang buong lakas mo. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the Kung gusto mong grave. ma-move yung mountains ng iyong life, kung gusto mong maligtas ka ng Panginoon sa kahihiyan, sa wounds ng iyong heart, kapatid, siya yung pag-asa. Come on, Savior. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Come on, sing it, Savior. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus Let the conquered congregation the sing. grave. Mighty to save, forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. kapatid, kung parang feeling mo, nalulunod ka na sa traumas in your life, insecurities, nafe-feel mo na parang ang daming mga hurts kang nararanasan, and you're too sensitive din sa mga bagay-bagay. Sometimes siguro nafe-feel mo na parang nadja-judge ka, probably because you've been hurt many times. Pero tandaan mo that our God is mighty to save. Niligtas ka niya, hindi lang sa kamatayan, kaya meron kang buhay na walang hanggan, kundi niligtas ka rin niya sa lahat ng mga negatibong bagay sa iyong buhay. Bakit hindi ngayong hapon na ito, ibigay mo yung buhay mo naman sa Kanya? Kung ikaw yun na gusto mong ibigay yung buhay mo kay Jesus, pwede bang itaas mo yung dalawang kamay mo sa Panginoon sa hapon na ito? Lord, we believe na lahat na nagtaas na ito ng kanilang mga kamay, gusto nilang ibigay yung buhay nila sa iyo, Panginoon, because you are our Savior. And ikaw yung kailangan ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, save us sa mga hurts, sa mga pains na ito, sa mga traumas ng aming mga buhay. Binigay mo ang iyong buhay para sa amin dahil mahal na mahal mo kami. Lord, salamat dahil merong mga tao na nagbigay ng kanilang buhay sa mga araw na ito. Lord, na nag-decide sila that from this point forward, Lord, sa'yo ang buhay namin. At ikaw, Panginoon, yung kikilos ngayon sa kanilang mga buhay. Lord, dalangin namin sa mga nangailangan po ng healing sa kanilang mga personal life. Pwedeng meron silang iniindang sakit at karamdaman, hindi alam ng kanilang mga mahal sa buhay. Lord, we claim yung healing sa kanilang mga buhay right now. Lord, pwedeng merong mga pumunta sa lugar na ito. Galing sila sa breakup, galing sila sa hurts, sa mga negative things na nabanggit ng mga family members nila, friends nila. Lord, salamat because you are the great healer. At hindi kami, Lord, ma-i-stuck sa mga negatibong bagay because we have God with us. Lord, and dalangin din namin, ma-feel po ng bawat isa sa kanila ang pag-ibig mo, ang pagpapatawad na nagmumula sa iyo. Lord, salamat because this afternoon you've remind us na ikaw lang yung kailangan namin. Come on, can we sing that song one more time? Savior, He can move the mountains. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus Come on, shine conquered your the light grave. Shine light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Lord, we believe na
from this day forward, makikita ng mga tao, mga friends namin, relatives namin, yung greatness nyo po, yung pag-ibig nyo po sa buhay ng bawat isa. And we believe, Lord, na magdadala ka ng maraming tao sa church. They will get to know you more, Lord, sa kanilang mga buhay. And makikita nila that you are the God we serve. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Come on, can we give